Matapos mapaulat na nasa Portugal, lumabas namang nasa Sweden noong January 15 si dating Congressman Zaldico. Base yan sa kopya ng petisyon niya sa Korte Suprema na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News kung saan hiniling niyang ipawalang bisa ang isinampang kaso laban sa kanya ng Ombudsman. May report si Joseph Moro. Do you know the exact community where he stays? Parang Forbes Park. Yan ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya noong Huwebes kaugnay sa pinagtataguan umano ni dating Congressman Zaldico sa Portugal. Hindi rin siya lumalabas, ha? Pero batay sa kopya ng petisyon ni Ko sa Korte Suprema na eksklusibo nakuha ng GMA Integrated News, nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Inihain ng petisyon sa Korte noong January 25. Kalakip ng petisyon ng apostilo notaryo mula sa munisipalidad ng Nacka sa Stockholm na pinirmahan ng notary public na si Beatrice Gustafsson noong January 15, 2026. Sinertipikahan ni Gustafsson na personal na humarap sa kanya si Ko. Na-verify din daw niya pagkakakilanlan ng dating mambabatas at mismong si Ko ang pumirma sa dokumento. Nilagdaan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ipinapawalang bisa sa Korte Suprema ni dating Congressman Zaldico ang mga kasong inihain laban sa kanya ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ang gusto ni Ko maglabas ang korte ng temporary restraining order para pigilan ang pagpapatupad ng resolusyon ng Ombudsman na nagkakaso kay Ko. Nais din niyang pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Hiniling din ni Ko na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil daw sa pag-abuso sa kapangyarihan. Sabi ni Ko na pagkaitan siya ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon. Kung ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure, may karapatan siyang sagutin ang bawat pahayag doon. Pero ayon kay Ko, hindi siya pinaghain ng counter affidavit. Nandi madatnan si Ko sa pinakahuli niyang address na maghain ng Ombudsman ng order to submit counter affidavit, hindi na raw sumubok ng ibang paraan ng Ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order. Paglabag umano ito sa karapatan ni Ko, hindi rin daw binigyan ng kopya ng kaso ang mga abogado ni Ko. Pag-akusa ni Ko, minadali ng Ombudsman ang kaso laban sa kanya. Binaliwala raw ng Ombudsman ang findings ng ICI na wala itong inirekomendang kaso laban kay Ko dahil meron lamang siyang beneficial ownership ng kumpanyang SunWest Incorporated na umano'y sangkot sa anomalya. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabuatan o conspiracy. Itinanggi rin ni Ko na tumakas siya. Lumabas daw siya ng bansa para sa official medical leave. Hindi raw siya makabalik sa bansa dahil sa mga banta sa kanyang buhay, bunsod ng galit ng publiko sa flood control scandal. Pirmado ng kanyang mga abogado ang petisyon. Kinumpirma rin ng abogado ni Ko na si Atty. Ruy Rondain na inihain ang petisyon pero di niya sinabi kung nasaan ngayon si Ko. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Ombudsman at ng DILG. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.